Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Facebook ay karaniwang ginagamit para sa mga selfies, travel photos, at pati fake news ay nagkalat sa nasabing social media platform. Pero walang makakatanggi na sa kasikatan nito sa Pilipinas ay maaari itong magamit bilang isang malakas na sandata para makakuha ng atensyon at maaaring magamit ito ng mga biktima para makahingi ng tulong. At noong November 14, 2008 nga, ay ginamit ito ng photojournalist na si Ezra Akayan para humingi ng tulong sa kanyang mga fans at mga taong may mabubuting loob. Ang kanyang nais ay makakalap ng 215,000 pesos para malagyan ng titanium plate ang panga ng isang pedicab driver. Sa pagtutulungan ng mga tao ay naging viral ang post at sa maikling panahon ay nakakalap agad siya ng sapat at mas higit pa na pera na kakailanganin sa operasyon. Taus-puso ang pasasalamat ng pamilya ng pedicab driver, pero ang sitwasyon na ito ay hindi isang normal na charity. Dahil ang kwento sa likod na nangyari sa kaawa-awang pedicab driver ay kwento ng kagitingan, lakas ng loob at kapupulutan ng aral na kapag sama-samang nagtulungan ng mga Pilipino laban sa mga mapang-api ay makakamtan din ang hustisya. Ating balikan ngayon ang kaso ng pedicab driver na si Roger Herrero. Wala akong gaanong impormasyon na nakita tungkol kay Roger bukod sa siya ay isang simpleng pedicab driver na mula sa Atimonan, Quezon. Ang kanyang common law spouse o kinakasama na si Sheila Marie ay hindi nagtatrabaho upang maalagaan ang kanilang 4 na mga anak. Ang panganay niyang anak ay 11 taong gulang at ang pinakabunso ay 3 taong gulang naman. Sa hirap ng buhay, ang kinikita niyang 300 pesos sa isang araw ay hindi sapat sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya siya ay nagbebenta din ng mga second-hand na mga bagay para makadagdag sa kanyang kita. Noong alas 9 ng gabi ng Undas, November 1, 2018, kasama ang kanyang kaibigan na nagangalang Franklin Pareha alias Aga, ay naglalakad papuntang Laboy na parte ng Agdangan dahil papauwi na sila sa kanilang bahay. Pero ang nais niya na makapagpahinga ay hindi nangyari dahil isang itim na sasakyan ang tumigil sa tapat nila. 4 na kalalakihan ang mabilis na lumabas sa sasakyan at tinutukan sila nito ng baril. Sinigawan na dumapa, pinusasan at siya ay pinilit na ipasok ng mga ito sa loob ng sasakyan. Ang kanyang kasama na si Aga ay swerte at nagawa nitong makatakbo. Itinulak siya ng mga ito sa backseat at pinaggitnaan siya ng 2 mga kalalakihan. Ilang minuto pagkatapos maipasok sa sasakyan, ang kinakabahang si Roger ay naglakas ng loob na tingnan ang muka ng mga ito at sa kanyang gulat ay kilala niya ang mga kalalakihan. Ang 4 na lalaki ay mga pulis sa kanilang lugar sa Agdangan. Sa kanyang sinumpaang salaysay ay pinagigitnaan siya ni na PO2 Jmar Espedido at SPO3 Noel Malabayabas. Habang ang nagmamaneho naman ng sasakyan ay si SPO2 Ryan Nobo at sa passenger seat ay si SPO4 Wilson Villegas. Ayon kay Roger ay karaniwan niya lamang na nakikita ang mga ito, lalo na si Espedido dahil lagi itong naka-assign sa kanilang lugar para mapanatili ang kapayapaan doon. Ang litong-litong si Roger ay naliwanagan kung ano ang mangyayari sa kanya nang narinig niya si Espedido na nagsabi sa kausap nito sa cellphone na wala na ito. Sabihin ninyo na wala na itong kasama namin. Wala na. Lalo pa siyang natakot at kinabahan nang si Malabayabas ay sinabi na umamin na siya na isa siyang magnanakaw. Nang tumanggi si Roger ay nagalit ito at sumigaw na ka namin. Habang pilit siyang pinapaamin at sinisigawan, narinig niya na kinausap ni Nobo si Villegas at sinabi na kapag tapos na sila sa kanilang gagawin, ay dadaan siya sa bahay nito para kumain bago umuwi sa kanyang bahay.
Habang binabaybay nila ang daan ay si Villegas ang di umanong nagbibigay kay Nobo ng direksyon. Nang hindi pa sila nakakarating sa destinasyon, si Malabayabas ay pilit pa rin siyang pinapaamin. At kapag siya ay tumatanggi ay sinusuntok siya nito sa ulo at sinisigawan siya nito and I quote, "Ang tapang mo, ayaw mong aminin ka namin, ayaw mo pang akuin na ikaw ay magnanakaw." End quote. Sa pinaghalong kaba, takot at kalituhan, walang nagawa si Roger kundi magmakaawa na wag siyang patayin dahil may pamilya siya at ang kanyang mga anak ay bata pa. Bukod doon ay nakiusap din siya sa mga ito na ilipat ang posisyon ng kanyang pagkakaposa sa kanya sa harapan dahil nasasaktan siya. Pero kahit anong pakiusap at pagmamakaawa niya ay hindi siya pinakinggan ng mga ito. Bagkus ay sinigawan siya ng mga ito na tatakas lamang siya, sabay suntok na naman sa kanyang ulo ni Malabayabas. Nang nakarating sila sa Barangay Lakip at Timonan, Quezon, sinabi ni Malabayabas na ang lugar na yon ay perpekto dahil malayo na sila sa Atimonan. Ayon kay Roger ay tinanong siya nito kung siya ay pamilyar ba sa lugar. At nang sumagot siya na hindi, ay inutusan ni Malabayabas si Nobo na ipaling ang sasakyan sa madilim na bahagi ng barangay. Sa kanyang tansya ay mula sa highway ay binaybay pa nila ang madilim na lugar at sa layong 1 kilometro ay ipinark ng mga ito ang sasakyan. Nang tumigil na ang sasakyan ay nakita ni Roger na may kinuha si Villegas na isang bagay sa pag-ita ng kanyang mga binti. Hindi na niya kailangan na alamin o hulaan pa kung ano yun dahil sa tunog pa lamang ay 100% siyang sigurado na baril yun. Ang baril ay binigay ni Villegas kay Espedido. Hawak ito ay sinenyasan siya ni Espedido na lumabas ng sasakyan. Kasabay ng kanyang paglabas ay ang paglabas din ng 3 pang mga pulis. Habang siya ay naglalakad ay nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Nang makarating na sila sa madilim na lugar, sinabihan siya ni Espedido na magdasal na siya kung alam niya kung paanong magdasal. Pagkatapos noon ay umilingaw-ngaw ang tunog ng baril. Ang bala ay tumama sa mataas na bahagi ng kanyang pisngi at ang huli niyang natatandaan ay ang pagbagsak ng kanyang katawan. Nang siya ay magising ay napagtanto niya na wala na ang mga posa sa kanyang mga kamay at ang mga pulis ay wala na rin sa lugar. Pero napansin din ni Roger na walang tigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang muka. Kahit masakit at mahirap ay ginamit niya ang kanyang lakas upang maglakad para makahingi ng tulong. Dahil sa kagustuhan kong malaman kung ano ang nilakaran ni Roger nung gabi na yun, ay gamit ang teknolohiya, natuklasan ko na ang Barangay Lakip at Timonan, Quezon ay isang liblib na lugar. Ayon sa 2020 census na ginawa ng pamahalaan, ang barangay ay tirahan ng 650 na mga tao at ang mga bahay ay tinatayang 151 lamang. Maaari itong nadagdagan o nabawasan na. Pero ang punto ko ay nahirapan si Roger dahil sa dilim ng paligid. Isang liblib na lugar ang pinagdalhan sa kanya at sa layo nito sa mismong mga kabahayan ay malayo ang kanyang nilakad. Sa lakas ng kanyang determinasyon na mabuhay, hindi niya inisip kahit nababalot ng kadiliman ang kanyang nalalakaran at dumadaloy ang dugo mula sa kanyang muka. Dahil para kay Roger, gusto niyang mabuhay para sa kanyang pamilya. Hindi niya alam kung ilang minuto o ilang oras sa kanyang nilakad, pero nang nakakita siya ng isang ilaw, ay sinundan niya ito hanggang makarating siya sa isang bahay. Kumatok siya sa pintuan at pinagbuksan siya ng isang matandang babae. Pero nang makita siya nito na duguan, ay hindi siya nito kinausap. Bagkus ay isinara ng matanda ang pintuan maging ang bintana ng kanyang bahay. Pero ang hirap na si Roger ay hindi sumuko at bumalik siya sa kalsada. Doon ay nakita siya ng isang lalaki at mabilis itong humingi ng tulong sa iba niyang mga kabarangay na agad namang nakiusap sa isang tricycle driver para maisugod siya sa ospital. Dinala siya ng mga ito sa Doña Marta Memorial District Hospital. Sa tindi ng tama sa kanya ay hindi niya nagawang makapagsalita kaya humingi siya ng papel at ballpen sa nurse dahil gusto niyang malaman ng mga tao kung ano ang nangyari sa kanya at sino ang nasa likod ng pangyayari. Nagsulat din si Roger ng huling mensahe sa kanyang live-in partner
dahil hindi niya alam kung siya ay mabubuhay pa. Nakarating ang balita kay Police Master Sergeant Joseph Ramirez na isang police investigator na naka-assign sa PNP MPS at Timonan, Quezon. Siya ay agad na dumating sa ospital para kunin ang salaysay ni Roger. Pero dahil sa hindi pa ito makapagsalita, ito ay sumagot sa kanya sa pamamagitan ng pagsusulat sa papel. Sa loob ng 10 minuto ay nagawa niyang maisulat ang mga apelyido ng mga pulis. Nang makuha niya ang mga impormasyon na ito, si Police Master Sergeant Joseph Ramirez ay pumunta agad sa Agdangan Police Station para alamin kung ang mga akusado ay naka-assign sa presintong yun. Habang inaasikaso ng mga nurse at doktor si Roger, ang journalist at isang nightcrawler na si Vincent Go ay dumating sa ospital. Ayon sa court documents, siya ang unang tao na kumuha ng litrato ni Roger na sinundan ng isa pa niyang kasama na nightcrawler din na si Ezra Akayan. Para sa mga hindi pamilyar, ang nightcrawlers ay mga photojournalists na lumilibot sa mga lugar. Ang layunin nila ay makarating sa crime scene bago pa mga reporters. Kunan ng litrato ang mga crime scenes at pagkatapos ay ipagbebenta nila mga litrato sa mga news outlet. Kung napanood mo na mga pelikulang Nightcrawler, 100% nilang nailarawan ang trabaho ng isang Nightcrawler. Si Go at Akayan ay napadpad sa probinsya ng Quezon dahil sa tumataas na mga krimen doon. Ang kanilang mga nakuhang larawan ay naging mahalaga ang papel sa kaso ni Roger. Sa rekomendasyon ng mga doktor sa Doña Marta Memorial District Hospital, ay inilipat si Roger sa Quezon Memorial Medical Center sa Lucena City. Pero ang mga doktor doon ay tumanggi na operahan ito dahil walang kapasidad ang kanilang mga aparatos doon para masigurado na maliligtas nila ang buhay nito habang nasa operasyon. Kaya ay nirekomenda nila na ilipat muli si Roger sa isa pang ospital at ito ay dinala sa De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa doktor na tumingin at nagtanggal ng bala sa kanyang muka ay isang milagro na nakaligtas si Roger dahil ang bala ay tumama sa tinatawag na zygomatic area. Sinabi nito na ang mga tao na karaniwang natatamaan ng bala ng baril sa bahaging yun ay agad namamatay. Pero dahil sa kombinasyon ng matinding kagustuhan ni Roger na mabuhay at ang mabilis na pagsugod sa kanya sa ospital, ay ang dahilan kung bakit ito ay buhay pa. Nang matanggal ang bala, ang doktor ay inirekomenda na kailangan nilang palitan ang panga ni Roger ng titanium plate upang makapagsalita ito ng maayos. Kinabukasan, November 2, 2008, ang asawa ni Roger ay dumulog sa opisina ng NBI para magsampa ng kaso sa tangkang pag-salvage dito. Ang NBI agent na na-assign sa kaso ay si Valenterito Cardoza. Ayon sa kanyang profile, siya ay ahente ng NBI simula noong 2003 pa at 5 hanggang 10 kaso ang kanya nahahawakan sa Lucena City. Pero kapag siya ay na-assign sa Maynila, ay umaabot ng 50 kaso ang nahahawakan niya kada buwan. Siya ay nagtapos sa NBI Academy sa Baguio City noong 2003. Nang marinig niya ang nangyari, ang batikang NBI agent ni Cardoza ay agad pinuntahan si Roger noong gabi ng araw ding yun sa ospital. Pero dahil sa hindi pa rin makapagsalita si Roger ay binigyan niya ito ng mga written questions o mga tanong na nakalagay sa papel. Kinabukasan ay bumalik siya sa ospital at nagawang masagutan ni Roger ang lahat ng kanyang mga tanong. Nagawa din itong makapagbigay ng sketch kung saan siya mismong binaril at ang unang bahay na kanyang hininga ng tulong. Agad niyang pinuntahan ang nasabing lugar at in-interview niya ang 15 mga tao na kinabibilangan ng mga residente mula sa Barangay Lakip at security guard ng ospital kung saan unang dinala si Roger. Kinuha din niya ang panig ni Espedido at sa kanyang interview sa pulis ay sinabi nito na ang dahilan kung bakit niya binaril si Roger noong gabi na yun ay sa kadahilanan na ang kanilang presinto ay nakatanggap ng tawag mula sa lalaking nagngangalang Romel Supilinas. Di umano'y sinabi nito na siya ay tinutukan ng baril ni Roger at ninakaw nito ang kanyang mga gamit. Ayon kay Espedido, nakarinig sila ng putok habang papalapit sila sa pedicab driver kaya wala silang nagawa kundi makapagpalitan ng putok. Sinigaw po na ihinto mo yan, motor mo. Sobrang takot ko po ay agad kong hininto ito.
At pagbaba ng angkas, nagdidarang hold up to. Nang isabpina ni NBI Agent Cardoza ang di umanong biktima na si Supilinas, ay hindi naman ito dumating sa opisina ng NBI kaya walang makakapagpatunay ng mga akusasyon ni Espedido. Sa kagustuhan niyang makakalap pa ng ibang mga impormasyon, si NBI Agent Cardoza ay nagpadala ng sabpina sa 3 iba pang mga pulis na inaakusahan. Pero ni isa sa kanila ay hindi dumating sa kanyang opisina sa NBI. Kaya para umusad agad ang kaso, sinampahan nila ang 4 na mga pulis na sina SPO4 Wilson Villegas, SPO3 Noel Malabayabas, SPO2 Ryan Nobo at PO2 Jamer Espedido. Bukod sa kasong frustrated murder, ang NBI ay kinasuhan din naman ito ng administrative sanctions para sa grave misconduct, grave irregularity at kinasuhan din nila ng gross neglect of duty si Agdangan Municipal Police Chief Inspector Wilson Mansion na may pinakamataas na ranggo sa Agdangan Police Station. Pero bago pa man magsimula ang paglilitis na isinampa ng NBI, ang 4 na mga kapulisan ay sinampahan din ng kaso si Roger tulad ng robbery, frustrated murder at illegal possession of firearms. Habang ang bawat kampo ay naghihintay ng paglilitis, ang publiko ay hindi naman naniwala sa sinasabi ng 4 na mga pulis na si Roger ay isang magnanakaw. Hindi mo sila masisisi sa kanilang nararamdaman dahil ang nangyari sa pedicab driver ay ang panahon kung kailan napakaraming mga tao ang namamatay sa kamay ng mga pulis. Ang operasyon para sa titanium plate ay nagkakahalaga ng 215,000 pesos. At para sa isang pedicab driver na kumikita lamang ng 300 pesos kada araw, ay suntok sa buwan na makakuha sila ng ganitong halaga. Ang kanilang pag-iisip kung saan kukunin ang ganitong kalaking halaga ay natapos ng isa sa mga nightcrawlers na si Ezra Akayan ay tinulungan sila. Noong November 14, 2008, gamit ang kanyang impluensya at malaking bilang ng mga followers, nag-post siya sa kanyang Facebook page at gumawa din siya ng GoFundMe page. Dumulog siya sa kanyang mga fans at sa mga tao na may mabubuting loob na tulungan ang pedicab driver na si Roger para sa gastos sa kanyang operasyon, hospital bills at mga gamot. Ang post ay naging viral at ang mga Filipino ay sama-samang nagbigay ng kanilang suporta sa pedicab driver. Ang pinagsama-samang pera na maliit man o malaki ang halaga ay naging dahilan upang makakalap sila ng pera na umabot sa 300,000 pesos. Sa ingay at kasikatan na nangyari kay Roger noong November 21, 2018, si Senior Superintendent Osmondo de Guzman na may hawak ng pinakamataas na posisyon sa linya ng mga kapulisan sa probinsya ng Quezon ay sinibak sa pwesto ang Agdangan Police Chief na si Wilson Mansion. Pati ang 4 na mga akusadong pulis na sina SPO4 Wilson Villegas, SPO3 Noel Malabayabas, SPO2 Brian Nobo at PO2 Jamer Espedido. At para mapangalagaan ang kredibilidad ng mga natitirang mga pulis sa probinsya ng Quezon, sinabi ni De Guzman na makakaasa ang publiko na ang provincial police ay hinding-hindi makikisawsaw sa kaso na isinampa ng NBI sa mga dating pulis. Tinapos niya ang interview na habang siya ay nakaupo, bilang pinuno ng pulis sa Quezon ay hindi niya kukonsentihin ang mga masasama sa kanilang linya. At isiniwalat din niya na dumadaan sa internal cleansing ang lahat ng presinto sa kanilang probinsya. Si Roger ay tinulungan ng FLAG o Free Legal Assistance Group na isang organisasyon na itinayo ng dating senador at abogado na si Jokno noong 1974. Ang grupo ay karaniwang tumutulong sa mga tao na biktima ng karahasan ng mga pulis. Nang sumapit ang taong 2019, nagising ang mga tao sa Twitter dahil si Jokno na pinuno ng FLAG ay sunod-sunod na nag-tweet noong March 2019 para makuha ang atensyon ng mga tao pati na rin ang atensyon ni PNP Chief Albayalde dahil nakarating sa kanya na sa pangalawang pagkakataon ay inaresto si Roger ng walang warrant of arrest.
Sa kanyang mga tweet ay kitang-kita ang kanyang pag-aalala na maaaring may mangyaring masama dito sa loob ng kulungan. 5 araw pagkatapos ng kanyang tweet, sinagot ni Albayalde ang abogado at ipinaliwanag niya na ang sitwasyon ay maaaring miscommunication lamang. Ipinaliwanag niya na ang pag-aresto kay Roger ay legal at hindi na kailangan ng warrant of arrest dahil kung matatandaan mo, sinampahan ng mga kasong robbery, frustrated murder at illegal possession of firearms si Roger ng 4 na akusado. Nang bumaba ang hatol ng judge na merong probable cause ay ipinag-utos nito na arestuhin si Roger. Pero sa kadahilanan na ito ay nagre-recover pa mula sa operasyon, pumayag ang judge na ito ay ma-hospital arrest. Idinagdag ni Albayalde na noong nalaman nila mula sa doktor nito na ang pedicab driver ay maaari nang mailabas sa ospital, ay doon na sila kumilos para arestuhin ito at ikulong habang naghihintay ng paglilitis. Walang nagawa ang kampo ni Roger kaya habang siya ay nakadetine, lagi nilang minomonitor ang kalagayan nito sa loob ng kulungan para masigurado na makakalabas ito ng buhay. Hindi naglaon ang 3 kaso na isinampa kay Roger ay ibinasura ng judge dahil walang malakas na ebidensya na naipakita ang kampo ng dating mga pulis. Nang magsimula ang paglilitis noong 2019, ang di umanong ninakawan at biktima ni Roger ay lumutang at ito ay humarap sa judge. Sinabi ni Romel Supilinas na bandang 9:00 o 9:30 ng gabi noong November 1, 2018, habang siya ay papauwi sakay ng kanyang motor, ay hinarangan at pinatigil siya ng isang riding in tandem. Sinabi niya na ito ay si Roger at kaibigan nitong si Aga. Tinutukan siya ng baril ni Aga at ito rin ang kumuha ng kanyang bag, pera at wallet. Habang si Roger naman ay nakasakay pa rin sa motor dahil ito ang driver. Ayon sa kanya ay hindi siya sinakta ng mga ito dahil ang kanyang mga gamit lamang ang gustong makuha ng mga masasamang loob. Iniwan siya ng mga salarin at hindi kinuha ang kanyang motor. Nang makaalis ay humingi agad siya ng tulong sa isang residente at yun ang tumawag sa malapit na presinto para makahingi ng tulong. Ang dating pulis na si Malabayabas ay ang unang tumayo sa witness stand para sabihin ang di umanong totoong nangyari noong gabi ng November 1, 2018. Sinabi niya na noong 9:30 ng gabi ay nakatanggap sila ng tawag na isang magnanakaw ang umatake sa isang lalaki ng barangay Binagbag. Kaya siya kasama ang ibang mga akusado na sina Villegas, Novo at Espedido ay sumakay sa kanilang patrol car. Nang sila ay makarating na sa nasabing barangay ay kinausap nila ang biktima na nagngangalang Romel at sinabi nito na siya ay ninakawan ng 2 lalaki na sakay ng motor. At para madali nilang madakip ang mga magnanakaw, isinama nila si Romel sa patrol car para maituro nito ang mga salarin. Binaybay nila ang bawat sulok ng barangay hanggang namataan nila di umano ang mga sospek na positibong kinilala ni Romel. Itinigil nila ang kanilang patrol car at 3 sa kanila ay bumaba. Pero bago pa nila malapitan ang motor ng di umanong mga magnanakaw, ay bigla na lamang silang pinaputukan ng baril. Kaya wala silang nagawa kundi makipagpalitan ng putok, pero nagawa di umanong makatakas na mga ito sa kanila. Pagkatapos ng putukan ay hindi nila hinabol ang mga sospek dahil mas minabuti nila di umanong bumalik na lamang sa presinto kasama ang biktima para makapagsampa ito ng reklamo. Ang salaysay ni Malabayabas ay sinang-ayunan naman ng isa pang akusado na si Villegas. Ayon sa kanya ay pagbalik nila sa presinto ay hindi nila nagawa ng report ang nangyaring pagnanakaw dahil sa 2 rason. Una ay pumunta siya sa sementeryo kung saan pumunta ang ibang mga pulis dahil yun ay undas. At ang pangalawang rason ay di umanong nag-iisip pa rin si Romel kung gusto niyang magsampa ng kaso o hindi. Ayon sa kanya ay may kagustuhan pa rin ang biktima na mabawi ang mga gamit na ninakaw sa kanya nang hindi nagsasampa ng kaso. Kinabukasan ay nalaman niya na ito ay nagsampa din pala ng reklamo. Si Espedido naman ay iniulit muli ang mga nasabi na ni Malabayabas at Villegas. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at sinabi na pagkatapos nilang makabalik sa police station ay ipinaubaya nila si Romel sa isang police investigator sa kanilang presinto. Dahil siya ay inatasan na rumesponde at tumulong sa isang aksidente na nangyari di umano sa kabilang barangay.
Idinagdag ni Espedido na imposible na siya ang bumaril kay Roger dahil siya ay rumisponde sa isang aksidente. Kinabukasan ay di umano'y nagulat na lamang siya nang ang kanyang pangalan ay isinasangkot na pala sa issue ng pedicab driver na si Roger. Si Attorney Jeremy A. Stabios na itinalaga na magtanggol kay Roger sa paglilitis ay iniharap sa korte ang asawa nito na si Sheila Marie na nagpatunay na hindi magnanakaw ang kanyang asawa at sa harap ng judge ay tinawag niyang sinungaling si Romel Supilinas. Dahil ang paratang nito na si Roger ang di umanong driver ng motor ay hindi totoo dahil ang kanyang asawa ay hindi marunong magmotor. Bukod sa salaysay ni Sheila Marie ay ipinakita niya ang mga papel na may bahid pa ng mga dugo na ginamit ni Roger para sulatan noong ito ay nasa bingit ng kamatayan. Gamit ang malakas niyang boses, tinanong ni Attorney Tabios ang mga nasasakdal na ano ang maaaring makuha o motibo ng dukha at simpleng pedicab driver para magsinungaling at gumawa ng kwento tungkol sa kanilang apat. Iniharap din nila ang mga nightcrawlers na sinago at akayan para tumestigo at maipakita ang mga nakuha nilang mga litrato noong una nilang nakita si Roger sa ospital. Pagkatapos nilang maiharap ang kanilang mga witnesses, sa closing argument ni Attorney Tabios ay tiningnan niya ang judge sa mata at hawak-hawak ang mga papel ay sinabi niya na hindi niya kailangan pang magtawag ng iba pang mga witnesses o magpakita pa ng karagdagang mga forensic evidence dahil sa papel pa lamang na ginamit ni Roger, ito ay malakas ng patunay na hindi tinratong tao ng apat na mga nasasakdal ang kanyang kliyente. Idinagdag niya na ang baril na dapat ginagamit ng mga ito para protektahan ang mga naaapi ay naging sandata para takutin ang mga dukha at walang kalaban-laban na inosenteng tao tulad ng pedicab driver na si Roger. Ilang buwan din ang inabot ng paglilitis. Pero noong April 25, 2023, ang laban ni Roger Herrero para sa hustisya ay natapos. Si Judge Michael Vito ng Regional Trial Court ng Gumaca Branch 17 ay napatunayang guilty ang dating mga pulis sa kasong attempted murder. Ayon sa 19 na pahinang desisyon ng judge, sinabi niya na ang iniharap na witness ng dating mga pulis na si Romel Supilinas ay hindi mapagkakatiwalaan at siya ay duda sa kredibilidad ng testimonya nito. Pinagdudahan niya rin kung nagsasabi ba talaga ito ng totoo dahil noong ito ay isinalang sa cross-examination, ay hindi nito masabi ng maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga detalye. Idinagdag ng judge na hindi siya naniniwala sa pulusot ng apat na mga nasasakdal na hinayaan na lamang ng mga ito na makatakas ng ganun-ganun na lamang ang sinasabi nilang riding in tandem kahit ang araw na yon ay undas, na itinuturing na isa sa mga araw kung kailan sobrang alerto ang linya ng mga kapulisan. Para sa kanya ay wala silang maaaring maging palusot sa hindi pagre-report sa mas nakakataas sa kanila kung may nangyaring ang shootout. Dahil ang riding in tandem ay posibleng maghasik pa ng kasamaan at ang mga ito ay magbigay pa ng kapahamakan sa publiko. Bukod sa mga salaysay ng apat na pulis at ni Romel, nakulangan din ang judge sa ebidensya na iniharap ng kanilang kampo. Idinagdag ng judge na kahit si Espedido ang bumaril kay Roger, ang ibang mga akusado na sina Villegas, Malabayabas at Novo ay pare-parehong mananagot dahil sa pakikipagsabwatan ng mga ito. Sa batas ng Pilipinas na napapaloob sa Article 8 of the Revised Penal Code, sinasabi dito na the act of one conspirator is the act of all. Ibig sabihin kahit hindi ikaw ang nagpuputok ng baril, basta kasabwat ka ay damay ka. Ang apat na dating mga pulis ay pinarusahan na makulong ng hindi bababa ng 5 taon at 8 buwan at hindi naman lalampas ng 10 taon. Inutusan din silang magbayad ng civil indemnity na 50,000 pesos, moral damages na 50,000 pesos, exemplary damages na 50,000 pesos. At kung pagsasama-samahin ang lahat ng iba pang mga damages, kailangan nilang magbayad ng tinatayang 1.4 million pesos. Kung hindi nila ito agad mabayaran ay katulad ng isang utang, ang halagang ito ay madadagdagan kada taon dahil sa tinatawag na annual legal interest. Ayon kay Attorney Antonio Ribosa na isa ring doktor mula sa De La Salle University Medical Center na tumingin at sumuri kay Roger ay nakiusap siya sa ospital
na huwag ilagay sa resibo ang pangalan ni Roger upang hindi malaman ng mga masasamang loob ang detalye nito tulad ng kanyang room number at iba pang mga impormasyon na maaaring magpahamak dito. Kaya ang kanilang billing department sa ospital ay pansamantalang binago ang pangalan ni Roger at siya ay tinawag na Emilio Aquino Garcia. Si Rose Ann na kapatid ni Roger ay isiniwalat na noong November 13, 2018, si Mayor Radam Aguilar ay binisita si Roger nang ito ay nasa Quezon Memorial Medical Center pa at inimbita sila nito na pumunta sa kanyang opisina para mapag-usapan kung ano pa ang maaari niyang maitulong. Kasama si Sheila Marie na live-in partner ni Roger ay pumunta sila sa opisina ng Mayor. Pero bukod kay Mayor Aguilar ay nagulat sila na makita sina PO3 Venancio Luciano, mga konsehal na sina Gerardo Jimenez, Darwin Concajada at isa sa mga akusado na si Villegas. Mula opisina ng Mayor ay dinala sila ng mga ito sa isang basketball court kung saan inalok sila ni Villegas at PO3 Luciano na tanggapin ang 200,000 pesos kapalit ng kanilang katahimikan. Si Roger ay dumaan sa 4 na surgical procedures tulad ng reconstruction mandibular fracture, wound debridement, removal of the metallic bullet fragments at tracheostomy para masigurado na maayos siyang makakahinga. Ang 4 na procedures na ito ay ginawa sa De La Salle University Medical Center at umabot ang presyo sa 1.4 million pesos. Sa tulong ng mga taong may magagandang loob ay nagawa nila itong mabayaran. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.